mga katombi, nandito tayo ngayon sa isang art exhibition. Meron po tayo ditong ipapakilala mga Filipino artists. Hello Kasama po. ko din po. Hello Miss po. Pa. Ako po yung nag-painting nito. Ito po. Yan po. Ito po. It's a prank. May pinapakilala ko po sa inyo si Ma'am Leslie. Hello. Okay. Ano po ang sinisimbolize ng inyong art? Ito yung bago nating 1,000 peso bill. Sa front kasi ng 1,000 peso bill, merong Philippine Eagle na nagre-represent ng ating strength and passion for freedom. Tapos meron tayong bulaklak sa pagita na nagre-represent ng humility, perseverance, and those things. Tapos sa likod naman ng peso, meron tayong tela na tinatawag nating tinalak. Tapos meron tayong pearl na nagpapakita ng ating yamang dagat at yung Tabatha reef corals. Wow, thank you so much po. Thank you din. Ng inyong art. Sobrang ganda. Magkano naman to? 1,000 din. 1,000 euro po. Kung 1,000 sa peso, 1,000 euro. Mga katombi, papakilala ko muna sa inyo si Sir Bong. Sir Bong, hello po. Hello, hi. Kumusta kayo? Salamat sa pagpunta. Ano po ang sinisimbolo ng inyong art? Well, ang ibig sabihin ng art ko, yung kwento niya is kwento natin lahat actually. Kung bakit tayo nandito. Para sa mga breadwinners. Nakikita nyo naman, yung breadwinner natin as parang pinakatatay, siya yung umihila sa mga pamilya natin na nagsasacrifice. Kaya mayroon siyang ano. Pero meron tayo kasi sa culture natin, yung mga taga sa atin, tinatanong nila, masarap dyan sa ibang bansa. Sabi, dalhin mo naman kami, di ba? Laging ganun ang ginagawa nila. So, ang pinapresent ko dito, sige, pwede ko kayong dalhin dito. Pero marami tayong struggles at problems na matatanggap. For example, lubak-lubak na daan, hindi magiging madali yung magiging journey natin. Merong mamamatay yung pamilya mo, meron yung pamilya mo, magkakaroon ng ibang pamilya, mambababae o malalangan. Tapos meron din mga crab mentality na makaka-experience ka. Mamimiss mo yung pamilya mo, ang gagamitin natin yung picture na lang. Tapos pag nakarating tayo dito, nakakakita na tayo ng euro, hindi pa rin tayo magiging masaya. Bakit? Kasi yung anak natin, yung pamilya natin na iwan, is nanglilimos na sila ng pagmamahal sa iyo. Kasi puro trabaho na lang yung nangyari na ginawa mo. Oo, puso siya. Yun yung ano natin. So, ang main niya is bago kayo pumunta dito, make sure na buo yung pagkatao mo, na ang nasa center mo is God. Na para kung ano man na gawin mo, para kay Lord, hindi para sa pera. Yun yung ano. Tayo sa Okay. para may present. Filipino. Thank you so much, Sir Bong. God bless you po. Mga katombi, pinapakilala ko naman sa inyo si Pau Molera, ang isa sa mga Filipino artist dito sa Paris, France. Kabayan, ano naman po ang sinisimbolo ng inyong art? Yung art ko po, sumisimbolo sa pagiging inosente ng bata. Like, kamusmusan. Lahat naman po tayo nag-umpisa sa kabataan. And dito po, meron po tayong 4 na series. Bali, ginawa ko siyang series. So, dito makikita natin may hawak na bukang bata, which is sa pagtuklas niya or sa knowledge by reading, sa pagbabasa. And dito makikita natin by discovery through nature. Siyempre, pag bata ka, kapag parang free ka lang, may freedom ka to know everything. At masasabi ko din na parang through this, yung experience mo, yun yung magtuturo sa iyo kung paano ka magiging matured sa buhay. And dito, may hawak siyang light because kapag yung bata may symbol or yung light, it will guide her sa path niya para magkaroon ng liwanag through that. And also here in this series, joy ang tinawag ko sa kanya kasi dito sa simpleng bagay na paghihip lang ng dandelion or ng flower, simple things na magpapasaya sa mga tao. Thank you so much po. Ilang buwan niyo po pala yan ginawa nga? Sa isang buwan, gano'n. Kasi hindi po tayo full-time artist, so may trabaho din tayo. Every night lang po tayo nakapagpinta. Matanong lang po namin how much po ang bawat isa? Exclusive po siya sa mga buyers po. We have a listed price po dito sa gilid. Kapag gusto niyo pong makita, meron pong price po. Okay, so para makikita mo. Okay, so maraming salamat po at
pang inyong parating. Thank you so much po. I am so proud of you, inaanak. God bless. What I'm representing here is sustainability, having all the recycled papers and cardboards, trying to protect our environment, and at the same time, we try to create something beautiful from recycled waste. As you can see, we have the Bumamela, which is also a bit of a representative, very common in the Philippines. So in every work I do, I try to reflect Filipino symbolism. Donc ici, c'est le développement durable que j'essaie de mettre en avant. On passe maintenant à la partie transformation de la façon dont on a mis en avant cette exposition. Donc on dit que tous les déchets qu'on a autour de nous, si nous ensemble on essaie de travailler pour pouvoir créer quelque chose de beau, pour pouvoir recycler et réutiliser. Nostalgia. This is from the memories of her past, and also for the Filipinos, we know that the bamboo is the representation of resilience. We bend, we sway with the wind without breaking. Donc, avec Ophélia Marie-Axel, elle a fait des tableaux qui sont des souvenirs d'enfance, souvenirs de notre pays, lointain, certes, mais quand même près de nos cœurs. Notamment le bambou, parce que le bambou représente surtout les Philippins qui dansent avec le vent, qui ne se brisent pas malgré les difficultés et les défis. Donc voilà, Ophélia Marie-Axel. Merci! Also because of the weight of responsibility and also to provide for our loved ones in the Philippines. Donc c'est pareil, ici c'est des fouilleurs de rôle, on va dire en français, où Eric présente les difficultés des gens qui sont un peu exportés à l'étranger pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de leurs familles qui sont laissées au pays. Merci Eric. This is Barangay. Barangay is a village Philippine. So here he created a presentation of our small villages in the Philippines, the small houses. We even have a cemetery here, a basketball court. It's very, very detailed. So I invite you to come and see his work because if you come closer, you will see the details. Donc ici, c'est le village aux Philippines, typiquement philippin, où on voit tous les détails, on va dire une bidonville. Là, on essaie de cohabiter dans des petits espaces. Si vous venez un peu plus près, vous allez voir tous les détails qu'il a mis dans son tableau qui sont magnifiques. Merci.